Mga DDS followers at saka BBM followers, no? Makinig kayo sa akin, guys, no? Ito, panood ko yung speech ni Bongo, yung kanilang campaign rally. At yun nga, sabi niya doon na walang nag-aalaga kay former President Duterte. Ngayon, si Duterte may gamot na iniinom. At yun nga, base sa kanyang sinabi ni Bongo, pati daw gamot ni Duterte ay hindi pinayagan ibigay sa kanya yung gamot. Ngayon, guys, yung sinabi ni Bongo, no? Pati ako, guys, di ko alam sa sarili, guys, no? Tumulo ang luha ko. Tumulo ang luha ko. Paulit-ulit kong pinanood yung mga sinasabi ni Bongo at yun nga, guys, nilaliman ko ang pag-unawa doon sa mga sinasabi ni Bongo regarding sa kalagayan ni former President Duterte. Ngayon, napag-isip-isip ko, guys. So sa mga BBM followers dyan at Duterte followers, kitang-kita naman natin lahat kung ano yung kalagayan ni former President Duterte. Kung unang tingin mo pa lang sa kanyang kalagayan, unang pumapasok talaga sa isipan mo ay nahihirapan siya. Nahihirapan siya. Tapos, guys, hindi talaga pumapasok sa isipan ko. Huwag naman sana, guys. No? Pumapasok sa isipan ko na may posibilidad, guys, na makakabalik ang ating kagalang-galang at minamahal ng karamihan ang ating former president na isa na siyang wala na siyang buhay dahil sa kanyang kalagayan. Kung basihan natin yung sinabi ni Bongo, kasi kung si Duterte, guys, kung si Duterte nandito lang siya sa Pilipinas, kasama niya yung mga anak niya, kasama niya yung asawa niya, kasama niya yung mga apo niya, hahaba pa ang buhay ni Duterte. Baka pag sinuwerte, aabutan pa siya ng 10 years or 15 years kung nandito siya sa Pilipinas. No? May inom niya yung mga gamot na minimintin niya at mayroong mag-aalaga sa kanya bukod sa kanyang asawa at mga anak, mga pamangkin, mga apo. Mayroon pa siyang nurse na mag-aalaga sa kanya kung nandito si Duterte. Pero kung basihan natin, guys, yung sinasabi ni Bongo, kita naman ng karamihan na naiyak-iyak pa si Bongo. Malaki ang posibilidad, guys, na iiksi na lang ang buhay ni Duterte doon sa Netherlands. Ganon yung nailalarawan ko, guys, ng mga sinasabi ni Bongo. No? Hindi. Yun ang kung titingnan ko yung kalagayan niya ngayon doon sa Netherlands, yun ang lumalarawan sa akin. Yun ang nakikita ko. Like, kung nandito lang si President Duterte,
makalakad-lakad siya, may inom niya yung gamot niya sa tamang oras, may nag-aalaga sa kanya, makabanding niya yung kanyang pamilya, yung kanyang mga anak, no? Mga kaibigan niya, malaki ang posibilidad na ang buhay ni Duterte ay aabot pa ng 10 years o di kaya ay 15 years o di kaya pag sinuwerte siya, aabot pa siya ng 100 years. Pero sa kalagayan niya ngayon, doon sa Netherlands, na walang-wala, alam naman natin sa kulungan, no? Sa kulungan, may oras yan, yung bigay ng pagkain. Ngayon, base sa sinabi ni Bongo, walang kasiguraduhan yung kanyang iniinom na gamot. So yun ang view ko guys sa nangyayari ngayon sa sitwasyon ni Duterte. Pwedeng ang liit ng chance guys, no, ang liit ng chance siya talaga. Ito opinion ko lang to, hindi ko hinahangad to, nilaliman ko lang yung mga sinasabi ni Bongo. Inuunawa ko yung kalagayan niya doon. Kaya ang liit ng, nakita naman natin ang sitwasyon ni Duterte talaga. Nakita ko doon guys na ang liit talaga ng, kung magtagal pa siya doon guys, no, ipalagay na lang natin 5 years. Ang nakikita ko guys, ang liit ng chance. Kung hindi maaagapan yung sitwasyon ni Duterte ngayon, ang laki ang posibilidad guys na, huwag niyo masamayan ang sasabihin ko guys. Ito lang yung nakikita kong kung basehan natin yung sinasabi ni Bongo. Sa tingin ko guys, no, baka uwi huwag naman sana iuwi ang aking presidente, ang aking former president. Baka uwi siya guys na, alam niyo na kung anong ibig sabihin. No. So, tayong mga followers ni BBM, manalangin tayo na sana maagapan pa yung kinakaharap na problema ni former president. Kasi guys, iba ang sitwasyon ngayon ni former President Duterte. Walang nag-aalaga sa kanya. Yung pagkain niya, hindi siya makakain ng mga masustansyang pagkain. Tapos, hindi siya makakatulog ng maayos. Kahit sabihin natin maganda yung kulungan niya. Kasi, yun nga, mag-isa lang siya. Okay lang sana, guys, kung dito siya nakakulong, at least, pwede nating dalawin. Tapos yun, pag nandun siya, stress. Tapos yung sabi pa ni Bongo na mataas ang kanyang ano ba yung sabi niya, yung kanyang dugo, ano ba yun, sabi ni Bongo, no? So, imbes na ang buhay ni Duterte ay aabot pa siya ng, palagay natin, 100 years, o 15 years, 10 years, iiksi ang kanyang buhay. Kaya, nakakaawa talaga guys. At nakakalungkot. Hindi dapat nandun si former president sa lugar na yun, doon sa Netherlands. Dahil mahina na siya at may edad na rin. Hindi talaga dapat, sa kanya na nandun siya. Ito sinasabi ko to guys, no? Ito yung nakikita ko doon sa sinabi ni Senador Bongo. Kaya kung sakali man guys na mangyari man, wag naman sana wag tayong mabigla, no? Wag tayong mabigla. So, manalangin tayo guys, no? Na sana maagapan pa ng kanyang mga abogado yung kanyang sitwasyon doon. At higit sa lahat, sana guys, makabalik siya dito sa lalong madaling panahon.
Yun guys ang nakikita ko base